Magandang araw sa lahat. Ako si Ronald Nepomuceno. Ang tawag ng iba sa akin ay Pastor Ron. At ito ang unang broadcast ng ating YouTube channel na Ang Ating Diyos at Bayan. Nakita ko ang pangangailangan na magbigay ng komentaryo sa mga nagaganap sa ating lipunan. Alam ko na marami nang gumagawa niyan, pero nakita ko rin ang napakahalaga na makita natin ang nagaganap sa atin at sa ating paligid sa liwanag ng mga salita ng Diyos, ang Biblia. Habang binabasa ko ang mga nakasulat sa banal na aklat, nakita ko ang mga kaganapan sa buhay ni Nehemiah. Na-inspire o nahamon ako sa kanyang reaksyon sa kalagayan ng kanyang mga kababayan. Mababasa natin ito sa Nehemiah chapter 1 verses 2 and 3, kung saan sinasabi, si Hanani, isa sa aking mga kapatid, ay dumating na kasama ang ilang lalaki mula sa Huda. Tinanong ko sila tungkol sa mga Hudyo na natirang buhay na nakatakas sa pagkabiyag at tungkol sa Jerusalem. Sinabi nila sa akin, ang mga natirang buhay sa lalawigan na nakatakas sa pagkabiyag ay nasa isang malubhang kalagayan at kahiyan. Ang pader ng Jerusalem ay wasak at ang mga pintuan nito ay natupok ng apoy. Bagamat malayo si Nehemiah sa kanyang mga kababayan, pero hindi naging hadlang ito para maramdaman niya ang kanilang sitwasyon. Kaya binabanggit sa verse number 4, nang marinig ko ang mga salitang ito, ako'y umupo, umiyak, at tumangis ng ilang araw. At ako'y nagpatuloy sa pag-aayuno at pananalangin sa harapan ng Diyos ng langit. Napakahalagang paalala nito para sa akin at marahil para sa ating lahat na dapat tayong magkaroon ng pagmamalasakit sa ating bayan. Hindi aksidente na tayo ay mga Pilipino at hindi mga dayuhan. Pwedeng dito tayo pinanganak sa Pilipinas at patuloy na naninirahan dito, o pwede naman na ikaw ay nasa ibang bansa na. Pero ganun pa rin, pareho pa rin ang prinsipyo. Kailangan tayong magkaroon ng pagmamalasakit sa ating bansang Pilipinas. Kung hindi ikaw at ako, sino pa kaya ang aasahan natin? Ito rin ay paalala sa mga Kristiyano na nagsasabing sumasampalataya sa Diyos at sa ating Panginoong Kristo. Kailangan tayong magpatuloy manalangin para sa ating bayan, sa ating mga pinuno, sa mga mamamayang Pilipino, maging sa mga tao sa iba't ibang dako ng mundo. Ito ang sinasabi sa unang Timoteo, Kabanatang 2, talatang 1 at 2. Una sa lahat, ay isinasamo ko na gawin ang mga paghiling, mga panalangin, mga pamamagitan, at mga pagpapasalamat tungkol sa lahat ng mga tao, patungkol sa mga hari at sa lahat ng mga nasa mataas na katungkulan, upang tayo mamuhay na tahimik at payapa sa buong kabanalan at paggalang. Ito ang hamon ko sa aking sarili, marahil sa bawat isa sa atin. Habang nakikita natin ang mga nagaganap sa ating bansang Pilipinas at sa buong mundo, ano ang ginagawa at gagawin pa natin? Magagalit ba tayo? Matutuwa? Magsusulat ng mga bagay sa comment section? O aalis ka na parang wala lang sa'yo? O mananalangin ka? Natural, bawat isa sa atin ay may reaksyon sa mga nagaganap sa ating buhay at sa ating paligid. Pero ito nawa ang magbunsod sa atin para manalangin sa Diyos, para sa ating sarili, sa ating pamilya, sa ating komunidad at bayan, para sa mga leader ng ating bansa at maging sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ngayon na ang panahon para gumising tayong mga Pilipino.
lalo na ang mga Kristiyanong Pilipino. Tayo po ay manalangin. Maraming maraming salamat aming Diyos sa inyong kabutihan sa amin at sa inyong patuloy na paggabay sa amin sa bawat araw, sa buhay at kalakasan, at sa pagpapaalala sa amin, Panginoon, na kami po ay inilagay ninyo sa aming bayan upang kami ay magmalasakit, upang ipanalangin ang aming bansa, at upang maging kabahagi sa mga nagaganap dito sapagkat alam namin ito ang layo ninyo para sa amin upang kami ay magliwanag sa mundong ito. Pagpalaan niyo po ang bawat isa sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Salamat po at naway gabayan po tayo ng Panginoon.